Hello everyone. So, ngayon ang aking video is tungkol sa kung ano ang mga bagay nga dapat na gawin sa mga nagkakaedad na. Ganon. Okay? So, kung gusto nyo itong topic na ito, please panoorin nyo hanggang matapos. Okay? So, yun. Ito po ang gusto kong i-share. Okay? Ako is I am already 65. So, i-share ko kung anong nalalaman ko and then nasa inyo na yan kung i-apply nyo sa sarili nyo. Okay? Lahat tayo ay tumatanda. Oo. And then, hindi tayo bumabata. Okay? So, at dahil tumatanda na tayo, nag-iiba na yung takbo ng ating katawan. Nag-iiba na ang galaw ng ating katawan. Yun. So, kailangan nating pakinggan ang ating katawan upang malalaman natin kung anong ang dapat kailangan at ano ang dapat hindi gawin, hindi kailangan. Okay? So, pero first of all, kailangan nating magpa-check up. So, kung sabihin ng doktor na na every year, gawin natin. Kasi siya lang po ang nakapagbigay ng tamang gamot para sa lahat, di ba? So, magpa-check up. Yan. And then, laboratory, di ba? Magsasuggest yung doktor na laboratory upang ma-check lalo na kapag matanda tayo, i-check yung blood type, i-check yung SGPT, i-check yung blood sugar, i-check yung cholesterol, i-check yung iba pang parte ng ating katawan. Yun. And then, ayun na. So, may mga minsan, may mga maintenance. Yes, mayroon na tayong mga maintenance sa edad ng ganon. 60 and above. And then, yun. So, may mga bagay pa rin na dapat nating gawin. Huwag na lang nating iasa sa gamot. Okay? Kasi, kapag inabuso din natin ang katawan natin, ay minsan hindi na madadala sa gamot. Kasi inabuso natin eh. Minsan hindi na tumatalab ang gamot. Ganun. So, kailangan na maliban sa aside from the maintenance, the medicine, mayroon din tayong gawin sa katawan natin. Okay? Kailangan nating malaman. Okay? So, isa dito sa mga bagay na kailangan nating malalaman is ang sapat na tulog. Okay? So, kapag matanda na tayo, kailangan natin ng sapat na tulog. Kasi kapag bata pa, naku, hindi sila apektado kapag hindi sila makatulog ng ibang ng 24 hours, ganun. Pero pag matanda na tayo, may epekto na 'yon sa katawan natin. Okay? So, kailangan natin na matulog. Kung maaari, 8 hours a day. Oo. So, matulog ng maaga upang makaano ng 8 oras sa gabi na 'yon. Okay? Dahil, bakit ba kailangan matulog? Ganun po 'yon. Kailangan matulog kasi sa panahon na yun na natutulog tayo, ang katawan natin ay nagsi-self-heal. Yung bang siya mismo nang inayos niya ang ating katawan. Ganon, nag-self-healing ang ating katawan. Nagre-regenerate ng mga bagong cells. Nagre-rejuvenate. Okay? And then, produce ang ating katawan ng mga hormones na kailangan ng ating katawan. Yes, upang ma-heal ang ating katawan. Ganon. Okay? So, kailangan nating matulog. Okay? So, as I read sa Reader's Digest noon, kasi mahilig ako magbasa noon ng Reader's Digest noong nag-high school pa ako. Nabasa ko doon na kapag natutulog daw ang tao, okay, from 10 in the evening to 3 o'clock in the morning, ano ba yun? Dawn. Okay? So, 10, 11, 12, 1, 2, 3. So, 5 hours. Okay? From 10
in the evening, and then to 3 o'clock in the morning, ang ating katawan is nag-heal, nag-self-healing, nag-regenerate, nag-produce ng mga hormones na kailangan ng ating katawan. Yes. Nag-ano siya, produce ng mga hormones na papalakas sa ating katawan. Ganon. Sa mga oras na yon, from 10 to 3 o'clock. So, kailangan matulog tayo ng maaga. And then, okay lang, may mga tao na nagigising sa alas 3, alas 4, okay lang yun. Sabi ng mga mga health expert na kapag natulog ka ng alas 9 ng gabi, magising ka ng alas 3 ng kaumagahan, ay okay, safe pa rin yun. Okay. Lalo na kapag matanda na tayo, mahilig na tayo, hindi kayo mahilig, magising tayo ng maaga. Hindi ko alam kung bakit. Okay? So, magising tayo ng maaga, and then swerte na lang kung makatulog ulit or hindi na. Ganon. So, yun po yun. Kailangan matulog ng maaga upang ang ating katawan ay magiging malakas. Ganon. So, noon sabi ng mga mga tao na huwag daw masyadong matulog. Pag matanda na daw tayo ay huwag daw matulog. Ganon. Huwag masyadong matulog kasi daw nakaka-atake, nakaka-high blood. Ganon. Para sa akin, naniniwala naman ako doon eh. Para sa akin, parang may mali. Ngayon pa lang ako nalaman na parang may mali. Kasi pag matanda na tayo, kailangan nating matulog. Pag matanda na tayo, kailangan ng ating katawan ay nagpapahinga. Ganon. Magpapahinga na tayo kasi matanda na tayo. Yung katawan natin is very slow na ang pagpa-process. Yes. Ang ating body metabolism sa ating katawan ay nagiging mahina na. So, kailangan natin ng magpahinga. Oo. So, makapagpahinga lang tayo kung matutulog tayo. Ganon. So, ngayon hindi na ako natatakot ng high blood at atake ng high blood pag nakatulog. Kasi kailangan palang matulog. Oo. And then, may mga minsan, dahil sa ating katandaan, may mga minsan, alam ko na experience ninyo ito, na may mga minsan na hindi tayo makatulog. Yan. Hindi ko alam kung bakit. Ganon. Sana hindi nyo ito naranasan. Pero ako may mga minsan na nararanasan ko ito. Hindi ako makatulog. Okay? So, natatakot na ako. Kasi kapag hindi tayo makatulog, yung katawan natin is nanghihina. Oo. At dahil nanghihina, magkakasakit tayo. Oo. Tataas, mo spike yung natin, blood sugar. Ganun. Kapag kulang tayo sa tulog. Oo. So, kapag hindi ako nakatulog, may mga minsan nga, hindi ako nakatulog. Kapag hindi ako nakatulog, sad. Sad talaga ako. Kahit anong gagawin ko, hindi talaga ako makatulog hanggang sa kinaumagahan. And then, sinikap ko na pagka-umaga, kailangan akong magpahinga kasi alam ko weaken ang katawan ko doon. Okay? Hindi ako pumupunta ng market, hindi ako lumalabas ng bahay kasi baka mag-collapse ako doon. Ganyan. And then, dinadasal ko na sana makatulog ako sa araw. Ganun. Sa the whole day na. Okay? Pero may mga minsan talaga na hindi eh. Kaya, palagi kong dinasal. Yan lang, nagdadasal talaga ako na bago magabi. Ayan. Lord, patulugin mo naman ako ngayong gabi. Ganun.
Yun lang po kasi yun ang kailangan ng katawan natin, ang matulog. Oo, kailangan nating matulog. Mga matatanda, matulog tayo. Kailangan yun ng katawan natin. And then, ayun. Kapag may mga minsan na hindi ako makatulog, lahat na iniinom ko, yung mga herbals, yung mga tea, na mga fresh nga plants na herbal tea, ay iniinom ko na yan. And then, dasal, Lord, patulugin mo ako, ganyan. And then, may mga minsan na, mostly, 8 pa lang, inaantok na ako. And then, naging masaya ako doon. Kapag 8 o'clock, inaantok na ako, masaya ako. And then, pag natulog, and then, parang nakalimutan mo ang mundo, ganun. Paggising mo sa umaga, nako, ang fresh ng feeling, ganun. And then, salamat, Lord, na binigyan ako ng panahon na matulog ng mahaba, ganun. Kasi, number 1, importante ang tulog, ganun. Kahit ang doktor magsasabi yun ng ganun, kailangang may sapat na tulog ang mga matatanda. Ganun po yun. So, matulog tayo dahil kailangan ng katawan natin. Ganun. Then, huwag matakot na atakihin kasi hindi pala. Lalo na kung mayroon na kayong maintenance kasi kapag matanda na tayo, bumibisita na tayo sa ating mga doktor. And then, tulog. Sapat na tulog. Again, sapat na tulog kailangan nating gawin, lalo na tayo nagkaedad na. Kailangan po natin matulog. Ganun. Yun, naghihil ang katawan natin. So, hindi tayo masyadong nagkakasakit pag may sakto tayong tulog. Ganun po yun. Kaimportante ang tulog. Kahit bata nga yung bata, kapag hindi sapat ang tulog, ibang pakiramdam ng bata, nag-alburuto, ganyan, and then, ang hindi lang maapektuhan sa walang tulugan ay yung mga teenagers, gano'n. Okay lang sa kanila, nakalimutan nila na matulog pala sila, gano'n. Okay lang sa kanila yung hindi matulog, kasi teenagers pa sila hindi pa nagre-react yung katawan nila, oo. Pero kapag matanda na tayo, nagre-react ang katawan natin kapag hindi tayo matutulog. Kung kulang tayo sa tulog. Ganun po 'yun. So kapag lumampas na. So halimbawa lumampas na, 9:00 na. Ang matatanda ganito rin po ang ma-experience. Kapag 9:00 na ng gabi or 10:00 ng gabi, mahihirapan na 'yun makatulog. Kaya maraming magsasabi na kahit mga doctors, mga medical sabihin nila matulog ka ng maaga. Kasi kapag lumampas ka na ng 9:00, 10:00, mahihirapan ka ng matulog. Yun. Kaya yun, linagay ko yun sa isip ko na kailangan before 9 o'clock ay matutulog na ako. Kasi natatakot ako na lumampas yun kasi maraming beses na po rin nangyari sa akin na lumampas ako ng 9:00, 10:00, hindi na ako nakatulog. Yan, yun ang hindi maganda kasi masisira yung yung katawan mo masisira talaga kapag kulang ka sa tulog. Kaya palagi kong sinikap na makatulog ako ng maaga. Although may mga minsan na hindi ako makatulog kasi siguro stress, siguro depressed, siguro mayroon ako nainom na nag-trigger sa akin na hindi ako inaantok. Ganon. Yun. Kaya matulog tayo upang hindi tayo magkakasakit. Ganon po yun. 'Di ba? So that is how important is matulog. Matulog tayo mga senior citizens. Please
alagaan natin ang katawan natin. Wala naman tayong ibang problema eh, katawan na lang natin, di ba? Okay? So, alagaan natin ito. Hindi naman mabigat yung pagtulog, di ba? Masarap nga ang matulog eh, di ba? So, gawin natin 'yan every day. And then sa ano naman the whole day, kailangan mayroon tayong ano ba 'yon? Yung nap time, yung gano'n. Kasi kailangan din daw yung nap time. Ano ba yung nap time? Yun bang matutulog ako ng saglit, kalimutan ko ang mundo saglit, ganyan. Upang pagising ko, presko na naman ang utak ko, ready na ako sa susunod na trabaho, sa bahay ba or sa opisina, gano'n. So, take your nap. Gano'n po 'yun. And then, upang makatulog, maliban sa matulog ng maaga, ay sabi ng mga experts na kailangan ibawal ang sarili. Disiplina, di ba? Disiplinahin ang sarili natin, na disiplinahin na huwag masyadong babad sa cellphone or sa TV or sa laptop or sa computer bago matulog. Ganon. So, at 6 p.m. or 7 p.m., kailangan iwasan na ang TV, iwasan na ang cellphone kung maaari. Okay? Kasi nakakatulong yun upang makatulog ng maaga. So, iwasan. Kasi yung mga screen daw ng cellphone, ng TV at ng laptop ay naka-triggers na hindi ka aantukin. Ganon. So, kung maaari. Pero dapat lang talaga, hindi kay kung maaari, dapat lang gawin. Kasi importante ang tulog. Ganun po 'yun. Okay? So iwasan ang cellphone, iwasan ang mga gadgets, lalo na bago ka matulog sa gabi. Ganyan. Okay? So noon, ay nako Diyos me, nasa tabi ang cellphone. Noon pinalong na ang ilaw pero ang cellphone pa, 'di ba? Pero ngayon, lalo na sa may edad na tayo, bawas-bawasan natin 'yon. Disiplina kailangan natin eh. Lalo na yung matanda na tayo, disiplina sa sarili. Para na rin 'yon sa sarili natin, 'di ba? Ganun 'yun. Kailangan nating disiplinahin upang magiging malusog tayo at hahaba pa ang buhay natin. O, 'di ba kapag matanda na tayo, ano bang iniisip natin? Para nang the sun is yun bang naniniwala na ako talaga na ang buhay katulad ng araw na ano ba yun, salop. Ano ba, yung papunta na sa kadiliman, ganun. Okay? So, yun, number 1 yun, tulog. Okay? And then, sa sunod is, ano nga ba yun? Tulog. And then, araw. Okay. Ano ba yan? Okay. So, kailangan din nating magpaaraw. So, 7 o'clock, at least 15 minutes, at least. Okay? 7 o'clock. Or kung masakit na ang init sa 7 o'clock, mas 6:30, 6:45, and then 15 minutes only. Okay. Bakit kailangan nating magpaaraw? Okay? Yun po ang yung araw ay nagbibigay ng vitamin D sa ating katawan. Okay? So, magpaaraw tayo, lalo na yung mga matatanda, magpaaraw tayo. And then, itong vitamin D na makukuha natin sa araw ay tumutulong sa ating katawan upang i-process yung mga ibang
vitamins na nasa katawan natin. Ibang nutrients na nasa katawan natin. Yun. So, siya po ang tumutulong. Halimbawa, mayroon kang vitamin D galing sa araw. Yun. Yung vitamin C mo doon sa katawan mo na, yung mga nutrients na nasa sa food na kinain mo, yung ibang mga nutrients na nasa mayroon ka, ay tutulong yung vitamin D na i-process yun upang magamit sa katawan natin. Ganon po yun pala. Okay? So, hindi lang pala yung bata na maliit ang pinapaarawan. Okay? So, tayo rin, lumabas din tayo sa umaga at magpaaraw. Ganon po pala kaimportante ang magpaaraw. Kung maari, araw-araw, or ang pinakamaliit, ay is 3 times a week. Ganon. And then, pag magpaaraw din tayo, nagpapawis. Ganon. So, kapag nagpapawis tayo, meaning, ang ating mga toxic sa ating katawan ay lalabas. So, double purpose. Naarawan ka na, naka-receive ka ng vitamin D, na kailangan ng katawan natin. At the same time is, nagpapawis din tayo, and then, sa pawis na yun, ay doon na sumabay yung mga toxics nga galing sa ating katawan. Yan, lalabas yun. Ganon. Okay? O, di ba ang saya? Pag lumabas naman tayo, nagpaaraw tayo, mayroon tayong mga makikita mga magagandang mga tanawin sa labas. Okay, di ba? Lalo na kung mayroon tayong mga halaman sa labas, lalo na kung malapit tayo sa dalampasigan, ganon. Okay. So, kung nasa lang tayo, sa ating bakuran, sa may mga maraming mga halaman, nakaka-receive din tayo ng sapat na oxygen. So, maraming dala ang pagpapaaraw. Okay? So, magkaroon tayo ng sapat na oxygen, and then ay lalabas din ang ating mga carbon dioxide sa ating katawan. Ganun po yun. Okay? So, ganun po kaimportante ang magpaaraw. Marami po tayong makukuha. Okay? Ganun po yun. Okay, so, yun na. Pangatlo. Ano ba yung pangatlo? Okay. Pangatlo, huwag masyadong umupo ng mahabang panahon. Okay. So, noong bago pa lang ako nag-retire, yun, ako lang mag-isa sa bahay, kaya pag natapos na yung mga gawain ko sa bahay, ang tendency is umupo na lang ako ng umupo na nagse-cellphone o kaya naman nanonood ng TV. Okay. So, yun ang kasanayan ko. And then, hindi ko na namalayan na yung upuan ko is, yun bang parang naslant, ganun. Hindi ko na kamalayan na mga ilang buwan ako nakaupo ng ganun, na na kumukuba. Oo. Kasi, wrong posture din ang aking pag-upo. Ganun. Okay? So, yun ang nangyari. Yung yung kumukuba ako. Ayan. And then, yung nalaman ko na mayroon din nagsabi ng mga experts din na hindi pala maganda ang umupo ng mahabang panahon. Bakit? Kasi kapag matanda na tayo, humihina na ang ating katawan, di ba? And then, humihina din ang ating blood circulation. Di ba? Kasi hindi na tayo masyadong kasi kahit pa man na busy tayo, yes, busy tayo kasi active pa tayo, yung katawan natin is humihina rin, lalo na kung matanda na tayo. Okay? So, ganun. Kaya,
kailangan na natin na ano na huwag masyadong magtrabaho, mag-overwork, lalo na sa mga matatanda. Pero huwag naman nating abusuhin na makaupo na lang tayo ng matagal na matagal. Kasi nakakasira din po yun. Kasi nga, yung blood circulation natin humihina na. Lalong humihina yun kapag nakaupo na lang tayo palagi. Oo. Kaya, it is enough na gawin natin ang ating mga gawaing bahay. Kasi sa ganung paraan, gumagalaw ang ating katawan. Kailangan ng ating katawan na gumalaw. Pero, hindi masyadong mag-overwork. Yung katamtaman lang na kailangan nating gumalaw. Lumalakad-lakad. Hindi naman mabigat yung maghuhugas ng pinggan. Hindi naman mabigat yung magluluto. Hindi naman mabigat yung magwalis-walis. Ganon. So, double purpose. Nagwalis ka na, nakagalaw pa yung katawan mo. Ganon. And then, lalo nang maganda kung mayroon kang mga sariling garden. Kahit maliit lang ang area mo sa labas, magtanim ka. Lalo na mga halaman na vegetables. Kasi araw-arawin mo yung dalawin eh. Araw-arawin mo yung kausapin. Araw-arawin mo yung diligan. Diba? So, araw-araw gumalaw yung katawan mo. Ganon. O, diba? So, maiwasan mo ang pag-upo ng yung mahabang panahon. Kasi, gumagalaw yung katawan mo. Gumagalaw ka. Diba? Okay. And then yung blood circulation ng katawan mo ay magiging normal. Hindi yung masyadong humihina. Kasi kapag mahina ang blood circulation, may mga minsan na mag-faint ka. Ano ba yan? Na faint. Basta, sa Bisaya is makuyapan, ganun. Kasi, walang proper distribution, walang enough distribution of oxygen sa imuhang brain dahil nga mahina ang blood circulation ng katawan natin. Okay? So, ganun. Kailangan pala na gumalaw ka. Slowly, but surely, na gumalaw ka. So, huwag masyadong makaupo ng mahabang panahon. Kasi, lalong humihina ang katawan natin. And then, siguro naman na-experience niya ito na nung nakaupo bago ako nag-retire, ganun, nakaupo lang ako. Pagtayo ko, Diyos me, para akong nahihilo. Umiikot yung bahay. Yun, natatakot ako talaga. Ganun. O, di ba? Nakakatakot. Yung marami kong bisis na naranasan yun nga, nakaupo ng mahabang panahon, pagtayo, wala na. Yun. Groggy talaga. The same also as nakahiga ka lang palagi kasi pag na-feeling na nag-retire, mahihiga ka na lang, ganun. So, ang mangyari, mahiga ka na lang kasi tinamad, ganun. Ang mangyari, kapag tumayo ka, ayun, nanghihina na rin ang katawan mo. Okay. So, there is always enough time to sleep, enough time to rest, enough time to do your work, just to make your body move in order for your blood circulation is going normal. Ganyan. Yun lang po yun. O, di ba maganda? Maganda pakinggan na wala kang maramdaman na hindi maganda sa iyong katawan. Subukan niyo lang. Kasi ako na ko na yun eh. Na-experience ko na yun. Matulog ng maaga, magpaaraw, and then, ayun, huwag masyadong makaupo ng mahabang panahon.
Yun. Kasi kailangan nating mag-move. Pero hindi na tayo pwedeng mag-jogging, mag-running. Hindi na yun pwede. Pwede lang mag-walk. Ayan. Pwedeng mag-walk. Pero hindi naman buong araw ka mag-walk, 'di ba? Mag-walk ka lang 15 minutes is enough, 'di ba? Pero ang paggawa ng household chores ay yung mga gawaing bahay, ang pagga-garden ay nakakatulong yon sa iyong katawan. Mm-mm. Kaya ako sa umaga pagkatapos ko 5 o'clock gumising na ako, naghanda ng almusal kasi magtatrabaho yung mga bata. And then, ayun, nasa garden na ako habang umiinom ng kape. Nasa garden na ako. Nagre-replace ng lupa, nagre-replant, nagdidilig, ganun. Masaya ang feeling ko kapag nasa garden ako. At the same time, makaano ako ng more oxygen. And then, at the same time, my body, my blood circulation is going normal. Oo, ganun. Kailangan yun kasi kapag kailangan gumalaw. Kasi, as I said, habang tumatanda tayo, humihina ang proseso ng ating katawan. Kailangan nating tulungan ng ating katawan. Ayun ang tamang gawin. Yun bang, make your body, help your body move. Yun. And then, wag lang masyadong overwork na hindi na baka mag-over fatigue ka. So yung tama lang, yung sakto lang na kapag nasa halaman ka, o ayun, masaya ka na, may oxygen ka pa, may blood circulation pa is getting normal, and then hindi ka Hindi ka over fatigue, yun. Yun lang po, i-balance lahat. Balanse lahat. Okay? So, ilan na? Tulog, sunlight, and then keep your body moving na naaayon sa naaayon sa katawan mo. Yung ganun, yung capacity ng katawan mo. So, kung sobra, huwag mong ituloy ang paggawa na. Halimbawa, pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay, huwag nang ganun. Okay? So, kapag matanda na rin tayo, kasi may nakilala ako na sila, kahit natanda na sila, kahit yung mga anak nila is matatanda na rin, ay yung mga malalaki na, sila pa rin ang naglalaba ng mga damit ng mga anak nila. Which is, hindi maganda yun. Kasi, kapag matanda na tayo, mag-overfatigue tayo ng paglalaba, yung pelvic bone natin dito is, masisira. Ganun, masakit yung likod, ganun, masakit yung balakang, ganun. Kaya, yung circulation of the blood dito sa may balakang is, hindi na maganda. Yun. Kaya, dapat, sa mga bata, pag high school na sila, i-train na silang maglaba sa kanilang sariling damit. Yun po ang ginawa ko. Okay? So, na-train ko sila nang sa high school pa lang sila, nagsimula na silang maglaba ng sarili nilang damit. Ganon. So, hanggang ngayon, sila na mismo ang naglalaba ng kanilang damit. Ganon. So, diba? So, mas maganda yun kasi natitrain din sila. And at the same time, hindi ka burden. Ang parents ay hindi burden kasi hindi sila maglalaba. Yung kanila na lang sariling damit ang nilalaban. Ako, ang sarili kong damit ang nilalaban. Kung minsan nga, nilalaban ng anak ko, ganun. So, it is just a matter of training. I-train ang mga batang maglaba upang hindi ka mapagod. Ganun. Kasi kapag matanda na tayo, mahirapan tayong gumalaw ng ganun ka-extreme na galawan na maglalaba. Oo. Okay. So, yun. 3. And then, pang-4 is stretching. Ganun. Lalo na sa legs. Kasi, sa ating katawan, ang may pinakamabisi na
parte ng katawan natin ang ating paa. Naniniwala ba kayo doon? Yun. Ating paa ay ang pinaka busy or overwork sa parte ng ating katawan. Bakit? Kasi po, ang ating paa ang siyang nagdadala sa ating buong katawan, our feet, di ba? Okay. So kung maaari, kung may pera lang, ipamasahe yung paa natin. Yes, maganda yung ano ba yun, nare-reflex yung katawan natin upang yung circulation ng is manormalize din. Upang hindi masyadong ma-stress ang ating mga paa. Ayun, ganun po yun. Okay? So, i-stretch ang paa. Kahit buong katawan, ako ginagawa ko yan eh. Pagising ko sa pag nagising na ako, hindi ako ano ba yan? Sa Bisaya is, dili pa kumubangon dayon. Okay, so what I did is, kasi yun lang naman din ang normal eh. Kapag gumising ka, huwag kang bumangon kaagad. Okay? Kasi, yung yung blood circulation mo doon, nung natulog ka is mahina. Yun bang normal. Okay? And then, pag nagising ka na, tapos bumangon ka agad, mag-spike yung blood pressure mo. Ganun. O, di ba? So, according to some experts, and also bisan the doctor, sabi nila na huwag kang tumayo kaagad pagkagising mo. Himiga ka muna, and then, anuhin mo yung katawan mo, yung bang move slowly, and then, 5 to 15 minutes bago ka tumayo upang maiwasan ang pag-spike ng blood pressure mo. Ganun po yun. O, diba? So, ang aking ginawa, nag-stretch po ako sa sa higaan pa lang. Okay? So, stretching sa aking body. So, yun bang parang i-twist yung paa mo doon and then yung ulo mo at saka yung mo is dito pikas. Ganun. Twist mo yung katawan mo. Magkabila. Ganun. And then, araw-araw, mag-stretching ka sa legs mo, sa binti mo. And then, kung maaari, kung mayroon kang magpapamasahe ka sa iyong paa, mas mabuti. So, kailangan pala ang imasahe yung paa mo, lalo na bago ka matulog. Kasi, yung paa natin is a very, very, hardworking part sa ating katawan. Imagine siya yung nagdala, lalo na dito sa sa ating pelvic bone, dito sa dahol paa natin, siya po ang may overwork para sa ating katawan. Siya po ang nagdala ng ating overall katawan. Ganon. So, yun po kaimportante kung paano alagaan ang ating paa or legs. So, massage. Huwag naman masyado na magkabunol-bunol na. Massage lang. And then, stretching sa legs. Ganon. O, diba? So, pwede naman natin yung gawin, diba? Madali lang yun. Ang importante is, sundin yung 4 na importanteng bagay na kailangan gawin, lalo na kapag matanda na tayo. Walang mawawala sa atin kung susundin natin yon. And then, para na rin yun sa ating katawan. Ganun. And then, yung problema, hindi yun maiiwasan eh. Kasi darating ang problema. Ang importante, alagaan ng katawan. Kasi yung problema is, darating yun ang darating, may solusyon din yun. Ano ba yan? May kasulbaran, ganun.
may solusyon. Pero ang katawan natin, pag hindi inaalagaan, nako baka hindi na masolusyonan, 'di ba? So, 'yun, kung maaari i-massage ang paa, i-stretch ang paa upang ang paa is ma-relax. Ready naman sa pagkakinabukasan. Naniniwala ba kayo na ang paa ay ang siyang may pinakamalaking trabaho sa ating katawan? Ako naniniwala talaga ako. Kasi lalo na kung nakatayo lang, ay basta ang paa talaga. Siya ang siya ang nagbigay suporta sa buong katawan natin. Siya ang mas may pinakamaraming trabaho. So, kapag gabi, ayun, naka-relax na siya. 'Di ba? Sa gabi. Kaya, masahian, stretching. And then, hindi na tayo pwedeng mag-bending kasi yung natin, yung BP natin, pag nag-bend tayo, ay parang mapupunta dito. Ano na lang, stretching, and then, walking pero 15 minutes only. And then, doing the household chores and the gardening is the best way of making your body moving. Ganon. Maka-move ang ating katawan. Huwag masyadong, huwag nating, huwag nating i-apply yung katamaran natin na, ay, makaupo na lang ako dito, ayoko na, hindi pala. Gumalaw ka para yun sa katawan mo. And then, ayun, so, ang ikalima, ano ba yun? Tulog, enough sleep. Pangalawa, sun exposure sa sunlight. Pangatlo is, huwag masyadong makaupo. Kailangan igalaw ang katawan upang mayroong proper circulation of the blood, and then proper distribution of the foods dito sa ating katawan, nutrients sa ating katawan. And then, ano ba yung isa? Stretching, and then, kumari masahiin ang paa. Hindi maganda yung ikaw mismo ang nagmamasahe. Alam mo ba yun? Okay. Bakit hindi maganda ang nagmamasahe ka sa sarili mong paa? Kasi kapag minasahe mo, binigyan mo ng trabaho yung mo, ito. Kaya wala. Okay? So, nagmasahe ka naman, binigyan mo naman ng trabaho na napagod naman yung mga kamay mo. So, mas mabuti na yung iba yung magmasahe, pang-relax lang yung yung kamay mo. Ganon. So, yun. Pag may pera, ma-reflex. Diba? Stretching na lang. Stretch mo yung katawan mo, stretch mo yung paa mo, upang yung mga ligaments doon sa paa mo, upang yung mga joints doon sa paa mo ay magalaw. Yan. Ma-move. Ganon. Okay, teka muna. Nalobat ako. Okay? So, ganon po yun. And then got it. Okay? So, i-stretch natin ang ating mga paa. Kasi ating mga paa is kailangan niya ng proper nutrients. Ang ating mga paa is kailangan niya ng proper oxygen. Okay. So, makarating lang yung mga nutrients and oxygen sa ating mga paa kung mayroon tayong proper circulation of the blood. Kasi, ang blood ay nagdadala ng oxygen at ang food or na nutrients papunta sa iba't ibang parte ng katawan. Ganun po yun. Okay? So, disiplina sa sarili, gawin kung ano ang nararapat. Ganun. So, ayan, para sa sarili natin yun, wala nang iba. Yung mga anak natin,
hindi na sila wala silang magagawa kung ayaw mong gawin. Save yourself, love yourself, and then disiplina ang kailangan para sa sarili. Okay. So ano pa bang ibang disiplina sa pagkain? Yung mga bawal ay lang, paminsan-minsan na lang. Hindi naman siguro, depende kasi may mga tao na pagbawal ayaw nila talaga. May mga tao na pagbawal ay hindi nila maiiwasan ng kumain kasi nasanayan yan. So, kung maaari, kapag bawal yan, minsan-minsan na lang. Hindi araw-arawin. Yun. So, disiplina pa rin ang kailangan. 'Di ba? And then sa mga pagkain na kailangan, 'yun ang dapat kainin. So ano bang dapat kailangan kainin? Mga vegetables, ganun. Iwas-iwasan na yung mga karne, vegetables, fish, ganun. So idisiplina pa rin ang sarili sa pagkain. Idisiplina ang sarili sa inom, sa sigarilyo. O ganun lang po. O 'di ba? So nasa atin pa rin ang ating kalusugan. Nasa ating mga kamay ang ating kalusugan. Disiplina, kontrol ang sarili, alagaan ang sarili, sundin yung limang mga importanteng bagay nga dapat nating gawin. Okay? So, huwag masyadong kumain ng mga pagkain na makapaspike sa blood sugar. Kasi kapag mataas yung sugar natin, maapektuhan yung blood pressure natin, mag-spike din, and then yung kidney natin, masisira din. Kaya ilimit ang pagkain ng mga pagkain na makapaspike sa sugar. Mayroon naman mga alternatives na pwede nating kainin. So, importante is alam mo kung anong gagawin mo, alam mo kung anong bawal at ang hindi, alam mo kung anong dapat kainin, ganun. Yun ang importante para sa ating katawan. Ganun. O, diba? So, ganun na lang po kaimportante kung sundin natin itong lima na ba? Ay, hindi pa pala. 4 pa lang. Okay. So, ano bang ikalima? Ito na. So, ang ikalima is, ano po siya? Okay, so ngayon, ano na tayo? Panglima. So, ang panglima na dapat na gawin sa mga seniors, 60 up to 80 na edad, ay ng yoga. Okay? So, mag-yoga. So, bakit yoga? Kasi po sa yoga is slow ang movement sa katawan. So, kapag kasi mga disco dancing, ganun, mabuti kung sanay ang katawan natin. Diba? Pero kung hindi naman, baka mahirapan tayo magkabali-bali, ganun. So, yun, ang importante is ma-move natin ang ating katawan slowly sa pamamagitan ng yoga. And then, hindi naman mahirap kasi mayroon naman sa TV, mayroon naman sa cellphone na pwede nating gayahin ang yoga. Slow movement lang siya, hindi mahihirapan, hindi sasakit yung natin, yung mga joints. Yan. So, maganda talaga ang yoga. And then, sa yoga kasi, magkaroon tayo ng, yung peace of mind. Mayroon tayong mind healing.
nahihil na, parang yung mga stress sa ating mind is ma-release, ganun. Napakaganda na yoga. Subukan nyo, di ba? And then, pwedeng gawin sa bahay. Walang hindi tayo lalabas ng bahay, hindi tayo malamigan, kasi kapag magdi-disco tayo, ang lamig magkakaroon tayo ng lamig sa katawan, kasi nasa labas tayo, and then, so yun, mas maganda yung sa yoga, nasa bahay lang tayo, pwede lang tayo mag-isa, and then, hindi mahirap kasi pwede nating panoorin ang mga examples or mga yung nasa TV. Ganun. Mayroon doon mga nagyo-yoga. Ganun po yun. So, yun po ang last. Okay. So, isa dito is yung matulog. Matulog tayo ng matulog. Yung mga senior citizens, kailangan na pala nating matulog. Huwag matakot matulog ng mahimbing upang magkaroon ng malakas na katawan. Ayan. And then, pangalawa is expose sa sunlight, lalo na sa umaga, 6:30 to 7. 15 minutes only, pwede na, pwedeng mag 30 minutes. Kasi kailangan po natin ng sunlight. Bakit? Kasi ang sunlight lang po ang makapagbigay ng vitamin B. Vitamin D pala. Okay. So, siya po ang makapagbigay ng vitamin D. And then, bakit kailangan natin ng vitamin D? Kasi po itong vitamin D ay tutulong sa ibang mga nutrients upang ito ay i-proseso or i-process upang magamit sa katawan. Yan. Siya po ang tutulong. Okay. Next is sa sunlight. Yes, yung maliban sa makaano tayo ng sunlight, vitamin D, paglabas mo sa bahay, mag-expose ka, at the same time, maka-inhale, exhale ka sa iyong sa iyong baga, ayan. So, ma-release yung mga carbon dioxide and then maka-take in ka ng mga maraming oxygen. Okay, so double purpose. Ganun. Okay? And then, maliban pa dun, maka-inhale ka ng mga fresh air. Okay? So, pangatlo is yung huwag makaupo ng mahabang panahon. Okay? Kasi po, kapag maupo po tayo ng mahabang panahon, yung ating blood circulation ay lalong humina. Kasi kapag matanda na tayo, kapag nag-60 and above na tayo, yung circulation ng ating blood is mahina na. Okay? At ayun, pag nakaupo tayo ng nakaupo, lalong humina yung blood circulation natin. Okay? Kaya iwasang umupo ng mahabang panahon. And then, so anong gagawin? Gawin natin ang mga household chores upang mayroon tayong body movement palagi. Slowly lang po. And then, huwag masyadong mga gawin ang mga stressful mga activities sa inside the house. Okay, halimbawa, pagbuhat ng mabibigat na mga bagay. So, hindi na ganun. Yun lang gawin natin ang mga household chores na makamove ang katawan natin upang mayroon ng proper circulation sa blood. Ganun. Huwag makaupo ng mahaba kasi po yung circulation ng ating dugo papunta doon sa paa natin ay siya interrupted. Bakit? Kasi siya yung mga ugat-ugat. Okay? Yung mga blood vessels natin dito sa ating mga pelvic bone, dito sa ating sa pelvis natin ay maipit. Oo. Pag naipit yun, naipit-ipit kasi nakaupo ka,
yung blood na kailangan dapat doon sa paa natin ay hindi masyadong naaabot doon. And then yung food, nutrients na kailangan ng mga paa natin ay hindi na masyadong makaabot doon. Yung nerves natin papunta doon sa baba ay interrupted din. Okay, ganun. So maraming mga dahilan kung bakit kailangan natin na huwag masyadong umupo ng mahabang panahon. Ganun. Okay? So, gumalaw. Gumalaw tayo araw-araw upang magkaroon ng proper distribution of the nutrients and oxygen throughout our body. Yun. So, ilan na? 3. Okay. Pang-4, stretching sa legs. Kasi alam natin na ang ating mga paa ang siyang may pinakamalaking trabaho sa ating katawan. Kasi pagising natin, tumayo na tayo. Ganon. So siya rin po ang nag-support sa ating buong katawan, ang ating mga paa. Kaya stressful ang ating mga paa. Kaya kailangan siyang imasahe. Yes, imasahe. Ano ba yan? Reflex, ganyan. Imasahe siya, lalo na sa gabi, before matulog. Kasi pagod ang ating katawan. Hindi natin namamalayan. Mamamalayan na lang natin yun pag matanda na tayo talaga. Pero sa bata pa, wala. Wala yun, okay? Hindi nila, hindi nila mamamalayan yun, okay? So, tayo, mga matatanda na, i-reflex natin ang ating mga paa. Imasahe. Stretching. So, ang pag-stretch is, yung paa natin, ibibinati natin talaga. Stretching. Bending na hindi naman masyadong nakabend. I-bend lang slowly. Ganun po yun. Okay? So, importante ang stretching. Take note that ang ating mga paa ay ang may pinakamalaking trabaho sa ating katawan. Buong araw. Ganon. So, stretch. And then, yun, pang-5 is ang yoga. Okay. So, exercise sa ating katawan sa pamamagitan ng yoga. Slow movement ang yoga. And then, magkaroon tayo ng peace of mind. Ma-release natin ang ating mga bad energy. Ayan. So, that is how important is also the yoga. Okay? So, yun lang po ang 5 importanteng mga bagay na dapat gawin ng mga senior citizen. Okay. So, walang ibang makagawa doon maliban sa ating sarili. Kailangan natin ang disiplina sa ating sarili. Disiplina o control. Okay? Disiplina at control. So, lalo na sa disiplina sa pagkain. Kasi, walang silbi yung medicines natin. Walang silbi yung 5 importanteng bagay na dapat gawin kung hindi rin natin disiplinahin ang sarili natin sa pagkain. Okay. So, kapag tumatanda na tayo, pag matanda na tayo, kailangan natin na mag-ingat sa pagkain. Ganon. Kasi may mga pagkain na hindi na dapat kainin kapag senior na. Okay? So, tayo na mismo ang gumawa para sa ating kapakanan. Ganon po yun. Huwag masyadong yung mga stressful things also, yung madibdibin, ganun. Okay. So, may mga iba na madaling masaktan. Ganun. And then, may iba na gustong isiksik ang sarili para lang malapit sa ibang tao. Hindi, para sa akin, hindi maganda. Pwede nating maging masaya tayo, love ourselves. Pag mahal mo ang sarili mo, aalagaan mo siya.
and then bigyan mo siya ng halaga. Yun. And then kapag mahal mo ang sarili mo ay kontento na ka. Yan. Then hindi mo na kailangan ng ano nga ba yun? Appreciation ng ibang tao. Hindi mo yan kailangan. Kapag matanda na tayo, malayo na tayo doon sa minsan na lamang, may mga minsan-minsan na lang na we are appreciated. Yun. Kaya hindi tayo masyadong maano ba yun? Idibdib natin kung wala nang nag-a-appreciate. We have to appreciate our own self. Yun. We have to love our own self. Ganun. Okay? So, huwag isiksik ang sarili. Alagaan ang sarili. Sundin yung limang mga importanteng bagay na dapat nating gawin. Yun. Mag-ingat sa pagkain. Huwag tayong maging exposed sa mga bagay na magkaka-stress lang po tayo. Ganun. So again, take care of ourselves, love ourselves, appreciate our own doings, activities. Huwag lang tayong manakit ng ibang tao. Ganun lang po yun. And then, do things that makes us happy. Yes. Maging happy lang tayo sa mga ginagawa natin. Yun po. And then, sa mga bagay na yun, ay magkaroon tayo ng healthy body. Kasi yun ang lagi nating tandaan pag matanda na tayo, prone tayo sa mga sakit, yan. Kaya upang maiwasan, gumawa tayo ng mga bagay na magbibigay sa atin ng magandang kalusugan. Ganun po yun. Okay? So, ano pa bang dapat gawin? Yun lang. Love yourself. Take care of yourself. No one can do such thing as loving ourselves, taking care of ourselves. Wala. Tayo lang po. Ang ating katawan ay ang ating responsibilidad. Yan. Yung pamilya natin, yung mga anak natin, mayroon na silang sariling buhay. Kaya alagaan natin ang ating sarili. Yun po yun. Ang mahalaga. Okay? So, hanggang dito na lang. And then, maraming salamat. Ang dami kong naisabi. And then, sana'y nagustuhan nyo itong video ko. Sana'y nyo ng aral. Okay? Lalo na sa mga senior citizens. And then, kung mapanood nyo ito, hindi ka pa senior, sabi nyo sa mga senior citizens na mga relatives nyo upang malaman nila kung ano ang dapat gawin. Ayan. Be healthy, be happy. Okay, so that is all and bye-bye.